Nakinabang muli ang Philippine Navy sa donasyon ng aircraft carrier mula sa Britain. Sa azure na tubig ng South China Sea, kung saan ang kapuluan ng Pilipinas ay nakakatugon sa malawak na kalawakan ng karagatang Pasipiko, isang monumental na kaganapan ang malapit ng maganap. Ito ay isang araw na nakaukit sa mga talaan ng kasaysayan ng dagat, isang araw na makikita ang Philippine Navy na isulong sa bagong taas ng lakas at kakayahan. At sa gitna ng pagbabagong sandaling ito ay nakatayo ang isang hindi inaasahang tagapag-alaga, England. Sa itaas ng matataas na lansangan ng Maynila, sa mga Regal Hall ng Palasyo ng Malacanang, nakipag-usap ang Pangulo sa kanyang mga tagapayo, nakunot ang kanyang noo sa pag-iisip. Sa loob ng maraming buwan, ang mga negosasyon ay isinasagawa na nababalot ng lihim at haka-haka. Ang mga alingaw-ngaw ay umiikot sa pagitan ng mga diplomatikong bilog, mga bulong ng isang makasaysayang alyansa sa pagitan ng dalawang bansa na nakagapos ng mga pinagsasaluhang halaga, kapwa-interes. At pagkatapos, sa isang malutong na umaga noong Mayo, ang balita ay pumutok na parang kulog na pumayag ang England na ibigay ang HMS Queen Elizabeth, ang hiyas ng armada ng Royal Navy, sa Pilipinas. Ang anunsyo ay nagpadala ng shockwaves sa pamamagitan ng geopolitical corridors, nag-aapoy sa mga debate, at haka-haka tungkol sa mga implikasyon ng naturang kilos. Ngunit para sa Pangulo at sa kanyang mga kababayan, ito ay isang sandali ng tagumpay, isang pagpapatunay ng kanilang walang sawang pagsisikap na gawing moderno ang Philippine Navy at harapin ang mga umuusbong na banta sa rehiyon. Ang HMS Queen Elizabeth, isang behemoth ng bakal at kapangyarihan, ay sumailalim sa malawak na pagsasaayos sa Portsmouth bago tumulak para sa bago nitong tahanan. Nagtipon ng mga tao sa kahabaan ng mga pantalan, nagwagayway ng mga watawat at nagsasaya habang ang napakalaking sasakyang dagat ay naglalakbay sa tubig ng may biyaya at kamahalan. On board, ang isang pakiramdam ng pag-asa ay pumutok sa hangin, habang ang mga mandaragat at opisyal mula sa parehong bansa ay naghalo sa deck na nagkakaisa sa isang layunin. Kabilang sa kanila ay si Commander Miguel Ramirez, isang batikang opisyal ng hukbong dagat na may matatag na determinasyon at pusong ginto. Bilang commanding officer ng Philippine contingent ng HMS Queen Elizabeth, nakaramdam siya ng malaking pagmamalaki habang sinusuri niya ang kanyang mga tripulante, isang magkakaibang halo ng mga batikang veterano at mga bagong recruit. Sa paglubog ng araw sa isang maapoy na kulay, ang HMS Queen Elizabeth ay naglayag sa karagatan ng Pilipinas, na sinamahan ng isang flotilla ng mga sasakyang pandagat. Mula sa mataong daungan ng Subic Bay hanggang sa liblib na bahagi ng Spratly Islands, ang pagdating nito ay ibinalita bilang isang napakahalagang okasyon na sumisimbolo sa pangako ng bansa na pangalagaan ang mga interes nito sa dagat. Ngunit ang tunay na pagsubok ay naghihintay sa malawak na kalawakan ng Pasipiko, kung saan ang mga hamon ay nakatago sa ilalim ng mga alon at ang mga kalaban ay nakabalangka sa mga anino. May tungkuling protektahan ang mahahalagang shipping lane, at pagpatrol sa malayong isla. Ang mga tripulante ng HMS Queen Elizabeth ay nakahanda upang harapin ang anumang panganib na darating. Ang mga araw ay naging mga linggo, at ang mga linggo ay naging mga buwan, habang ang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay nagsimula sa isang serye ng mga pagsasanay sa pagsasanay at magkasanib na operasyon sa mga kaalyado sa rehiyon. Mula sa pagsasagawa ng mga aerial reconnaissance mission, hanggang sa pag-coordinate ng mga pagsisikap sa paghahanap at pagsagip pagkatapos ng mga natural na sakuna, ipinakita ng HMS Queen Elizabeth ang versatility at firepower nito sa bawat araw na lumilipas. Ngunit sa panahon ng tensyonal na standoff sa mga dayuhang sasakyang pandagat sa karagatan ng Pilipinas, nasubok ang tunay na kakayahan ng aircraft carrier. Habang tumitindi ang mga tensyon at humihina ang mga diplomatikong channel, pinahintulutan ni Commander Ramirez ang pagpapakita ng puwersa,
na nagpadala ng mga fighter jet mula sa flight deck ng HMS Queen Elizabeth upang magpatrolya sa kalangitan at igiit ang soberanya ng bansa. Ang nakitang sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas na lumulutang sa itaas ay nagpadala ng malinaw na mensahe sa mga magiging agresor na hindi aatras ang Pilipinas sa harap ng provokasyon. At sa pag-atras ng mga dayuhang sasakyang pandagat, ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti, isang pakiramdam ng pagmamalaki ang dumaan sa hanay ng hukbong dagat ng Pilipinas, na muling nagpapatibay sa kanilang tungkulin bilang mga tagapag-alaga ng mga karagatan. Sa mga sumunod na buwan, ang HMS Queen Elizabeth ay patuloy na nagsisilbing simbolo ng lakas at katatagan. Ang presensya nito sa abot tanaw ay isang palaging paalala ng pangako ng Pilipinas sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. At kahit na hindi may iwasang dumating ang mga hamon, si Commander Ramirez at ang kanyang mga tauhan ay nanatiling walang takot. Ang kanilang espiritu ay nabuhayan ng kaalaman na sila ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Sa paglubog ng araw sa isa pang araw sa dagat, si Commander Ramirez ay nakatayo sa deck ng HMS Queen Elizabeth, nakatingin sa walang katapusang kalawakan ng karagatan na nakaunat sa kanyang harapan. Sa di kalayuan, kumikinang na parang mga bituin ang mga ilaw ng Maynila, tanglaw ng pag-asa, at kaunlaran sa pabago-bagong mundo. At habang inalog ng banayad na ritmo ng mga alon ang carrier ng sasakyang panghimpapawid para matulog, hindi napigilan ni Commander Ramirez ang pasasalamat sa hindi inaasahang regalo na naghatid sa kanila sa sandaling ito ng isang regalo na magpakailanman na magpapabago sa takbo ng kasaysayan ng hukbong dagat ng Pilipinas. At palakasin ang mga bikis ng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansang nagkakaisa sa layunin at pagpapasya. At habang inalog ng banayad na ritmo ng mga alon ang carrier ng sasakyang panghimpapawid para matulog, hindi napigilan ni Commander Ramirez ang pasasalamat sa hindi inaasahang regalo na naghatid sa kanila sa sandaling ito ng isang regalo na magpakailanman na magpapabago sa takbo ng kasaysayan ng hukbong dagat ng Pilipinas. At palakasin ang mga bikis ng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansang nagkakaisa sa layunin at pagpapasya.